hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi siyempre para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Naku, viral ho ito ngayon sa mundo ng social media. Weekend na lang talagang meron pang banat itong si Attorney Ferdy Topacio. Yan nung nangyari na yan dito kay Jess Falsis at dito kay Attorney Ferdy Topacio. Isa lamang ho yan sa mga halimbawa na kung saan yung mga Duterte supporter hindi mga plastic. Anak ng tokwa, bumibira ka. Binabanatan mo si Attorney Ferdy Topacio tapos nung nakita mo, gusto mo kakamayan mo siya. Aklang-akla ang dating Brad. Palakpakan nun natin. Lang nga talaga itong si Jess Falsis. Brad, kung bumibira ka, pag nagkita kayo, ano na lang? Hi, hello na lang, huwag ka nakakamay. Tapos ngayon nasaktan ka, hindi ka kinamayan ni Ferdy Topacio. Maghahain ka ng disbarment laban sa kanya. Anak na to ko, nagmumukha ka sinto-sinto, Brad. At dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Kong Jing Paras ang ating papasadahan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin itong si bumula na naman bibig nito. Tariga doon naman. Papasadahan kita. Unahin ko muna itong nangyari kay Jess Falsis at dito kay Attorney Ferdy Topacio. Viral ho ito panoorin na natin. Good. Ayan. Walang tunog Ayan, yan ho yung punto na itong si Aklang Kanal, itong si Jess Falsis, gusto niyang kamayan itong si Ferdy Topacio. Ayaw ni Attorney Ferdy. Kamay-kamay? Binabanatan mo ako lang yaka tapos kakamay-kamay. Ito naman itong si hindi ako na lang magdadab sa sinasabi nila. Ito. Sabi nitong si Attorney Jimmy Attorney Jimmy, ito si Falsis yung bumibira siya. Sabi ni Attorney Ferdy Topacio, siya, tinuro niya, di ba? Siya ba yun? Anak ng tawa. Akla dati nga na nabana lang kay Martin Romualdez siya. Tapos, yumuko-yuko pa, Siguro na-sermonan na siya, yumuko-yuko. Sabi niya, mahusay na abogado to. Yuko tayo, ang sabi ni Attorney Ferdy, hindi, ayokong kamayan yan, anak ng tawa. Baka kung saan pagaling ang kamay na yan, ayoko yan. Hindi, bastos. Ang problema sa'yo, Falsis, bastos ka. Bastos ang bunganga mo. Diba? Halimbawa ako, binabalahura ako si Marcos Jr. Pag nakita ko, kakamayan ko. Walang ganon. Anak ng tawa, pag nakita mo si Marcos Jr., kung hindi mo man makumpronta, manahimik ka sa isang lugar. Diba? Kung binabanatan mo kahit sa loob-looban mo lang, naklanto ka, binabanatan ko to tapos kakamayan ko. Wag ganon. Nakita mo si Lenny Robredo, pupunta ka doon, sisigaw-sigaw ka kakampik tapos hindi ganon. Yan ang mga dilawan at tiglawan, mga plastic. Kulay pa lang, dilaw at saka pink, plastic na tayo green, natural, di ba? Walang halong chemical. Di ba? Kulay green natural yan, green, syempre, yan na nga ho ba kasaysayan netong si Attorney Ferdy Topacio, netong si Jess Falsis. Nahinapin ko itong si Jess Falsis. Anak ng toko, pag uwi sa bahay, iyak-iyak. Magsasampa daw di umano ng disbarment case laban dito kay Attorney Ferdy Topacio. Lipat tayo. Bumula na naman bang ginawa niyo dito? Doon na naman nangyari dito kay Larry Gadon, anak ng toko, pinapayak yung siga doon. Okay. Umandar na naman ang hallucination nitong si BP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pag-kidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Asan? Asan ang galit? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally niyan sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. Sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo.
hallucination sa'yo yan. Doon muna tayo. Attorney Larry, ay, hindi ka na pala, sorry, attorney. Larry ka doon. Kalma lang. Kaaga-aga, oo. Di ba? Lunis na lunis. Di ba? Pwede ba, wag masyado mainit ang ulo, Larry ka doon. Pambihira ka naman. Hindi porket walang lumalabas sa kalye. Anak ng toko, hindi porket walang nagrarally ngayon, ibig sabihin, okay na lang sa sambayan ng Pilipino yung ginawa nyo kay dating Pangulong Rodrigo. Ay, kasama ka ba? Oh, hindi ibig sabihin, okay sa sambayan ng Pilipino yung ginawa ng amo mo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito yan, Larry. Alam mo, ngayong mga panahon na to, ang hirap ng buhay. Dahil yan sa kagagawan ng amo mo. Kaya, naiintindihan natin ang ating mga kababayan kung sakaling magkaroon man ng malawakang pagkilos, hindi sila makakadalo o yung iba alangan dahil nga una sa lahat, merong pagkabingatibo ang administrasyon, hindi ka na malayang makapagpahayag ng damdamin dahil nakikita nyo naman nung nangyayari, di ba? O yung kay na Congressman Mike Defensor, hinarang sila nung nagpunta sila ng Cebu. Di ba? Naglalakad lang sa daan dahil nakita nila mga Duterte supporter hinarang. Gano'n hindi lumalaban ng parehas ang administrasyon. Pangalawa, magkakaalaman tayo dyan. Ang magkukwento dyan, kung masaya o malungkot o walang pakialam ang sambayan ng Pilipino dun sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag na muna natin tignan yung mga tao sa kalsada, yung mga rally na ikakasa o kung ano pa man yung nasa utak nitong atakdog ng administrasyon. Laki-laki ng problema natin sa trabaho mo. Ayusin mo trabaho mo. Lang yung poverty alleviation nung nagpunta ka dyan, nung ginawa yan, lalong dumaming sayang sa pasweldo. Sa bagay, ito naman pala talaga trabaho niyan. Mang-uror ng tao. Diba? Makikita natin yan, Larry G. Makikita natin yan. Ang magkukwento dyan kung masaya o malungkot o walang pakialam ang sambayan ng Pilipino. Diyan sa pagkakakulong na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Tignan natin. Huwag na natin tignan yung rally-rally. Huwag yan. Diba? Tignan natin yung approval at trust rating nung nagpakulong at nung anak nung kinulong. Yun na lang tayo. Huwag kasi yung masyadong mainit ang ulo. Diba? Hindi lahat na idadaan sa sigaw. Hindi lahat na idadaan sa init ang ulo. Kalmahan mo lang. Di ba? Ganun lang naman ang ibig ko sabihin sa iyo, Larry Gaton. Huwag kang masyadong mainit. Hindi porket walang lumalabas sa kalsada, hindi porket walang nagrarally, hindi porket, di ba, yung sinasabi mo na yan, hindi mo nakikita. Ibig sabihin, okay na yung ginawa ng administrasyon na to dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya o walang pakialam, hindi natin masasabi doon. Kung gayon pala mga basihan natin, ibig sabihin ang sambayan ng Pilipino pala masaya o walang pakialam sa performance ng administrasyon sa pagsipa ng mga pangunahing bilihin, sa kawalan ng trabaho, sa pagiging magnanakaw ng administrasyon. Kasi wala pang lumalabas sa kalsada Ibig sabihin okay lang yun sa sambayan ng Pilipino. Hindi okay yun. Nagdadamdam ang ating mga kababayan sa pagnanakaw ng administrasyon na to. Sa pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero hindi ibig sabihin dahil walang lumalabas sa kalsada, walang nagtatawag ng rally, okay na yan sa sambayan ng Pilipino. Ano na lang huwag mo nang ginagawa mo komplikado bagay. Tignan mo na lang yung approval at trust rating. Huwag ka na tumingin ng tao sa kalsada. Masyadong busy yung mga kababayan natin ngayon. Panggigan ko, naiintindihan ko yan. Di ba? Ekonomiya muna bago kung ano pa man. Mga kababayan natin, di ba? Pero ang makikita mo yan sa approval at trust rating ng dalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating bayan. Si VP Sara lumilipad ng kanyang approval at trust rating at siya ang nakikita ng ating mga kababayan
na magiging presidente sa 2028. Habang itong administrasyon na sa kanya makinarya, kapangyarihan, pondo, sadsad ang approval trust rating niya, nagne-negative pa. Doon na lang tayo magbase. Kung masaya ba ang sambayan ng Pilipino o hindi masaya doon sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Package deal kasi yan eh. Pagka sinabi mo yung ginawa ng administrasyon, kasama yon yung pagpapakulong niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Larga doon. Anong nangyari sa approval at trust rating ni VP Sara nung nakulong si Tatay Digong? Lumipad, di ba? Anong nangyari pagka binubuka mong bunganga mo at binabanata mo si VP Sara? Tumataas. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan. Kayong dalawa ni Auntie Claire. Yung group effort ayusin nyo. Tuloy natin. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakulong ng tatay mo. Totoo naman yon. Hindi ibig sabihin na abala sila sa pang-araw-araw nilang buhay dahil nga pinahirapan ng administrasyon na tong mga buhay na sambay ng Pilipino, kawalan trabaho, mahal na pangunahing bilihin, puro kakurakutan, pagnanakaw, at sa damukal na tax ang ilinagay sa mga bulsa ng sambay ng Pilipino. Kaya yan, naging busy. Pero swerte kayo, naging busy. Kung hindi naging busy sambay ng Pilipino, malamang sa malamang. Di ka na poverty alleviation ngayon, Brad. Hindi naman siya inosente. Di ba? Hindi naman daw parang narinig ko na yung script na yan. Yung isa nga dyan, Duterte supporter pa, galing yung script eh. Gusto niyo malaman kung anong channel niya. Wag mo na. Hintayin natin, baka mag-BBM talaga. Pag nag-BBM, banatan natin. Tawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni VP Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente. Habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028. At napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong Kung ipapatay naman, hindi naman ganon. Ito naman si Atty. Larry Gadon. Ganito yan, Gadon. Yung mga Ilocano, yan, ika nga ngayong mga panahon na to, mulat na sila. Kung sinasabi mo, hindi iboboto si VP Sara, ay tila bagang hawak mo ang kamay ng mga Ilocano pagka isi-shade nila ang balota, nasa sa iyo yan. Pero ang akin dito, ang aking sigurado dito, Larry G, ang mga Ilocano mulat na. Nakita na nila yung kaibahan ni Apo Lakay at nitong si Apo Bangag. Apo Adik. Diba? Alam na nila kaibahan. Nakita ramdam ng bawat Ilocano yan. Hindi lang naman siya paglabas mo ng Ilocos yung Ilocos region, Ilocanja region, yung mga Ilocano speaking Pilipino. Hindi lang naman paglabas mo diyan mura na bili. Pagpasok mo diyan sa lugar na yan, mura bili. Lahat ng buong Pilipinas ramdam nilang pagiging inutil ng presidente na to. Kahit saan ka magpunta sa Ilocos ngayon, ang sinasabi ng mga Ilocano, iba noong panahon ni Apo Lakay. Iba ang panahon ngayon. Hindi totoo yung sinabi niya na itatayo nila. Bakit ba siya binoto? Una, ibinoto siya ng mga Ilocano dahil sinabi niya, itatayo niya o ibabalik niya ang dangal ng apelidong Marcos. Yun ang dahilan bakit siya binoto. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Naibalik ba ang dangal ng mga pamilya Marcos? Pagpasok niya sa administrasyon, puro kakurakutan ang ginawa ng mama na yan. RJ, makinig ka ha. Siguro hindi nyo ito napag-uusapan. At ito yung mga... ito kasi problema sa inyo eh. Pag nag-group effort kayo, yung masasarap lang sa tainga, yung pag nagbobolahan kayo, anak ng tokwa,
Isama nyo ako dyan sa ano nyo, dyan sa meeting nyo. Sabihin ko sa inyo, aayos yung ano nyo na yan. Aayos siya ang inyong perspektiba kung ano nga ba ang damdamin na sambay ng Pilipino sa amo mong bangag. Huwag mo sabihin na hindi boboto o iboboto. Kung hindi siya iboboto, kaya naman manalo ni BP Sara. Hindi ko sinasabing hindi tayo magiging thankful kung hindi siya iboto ng mga Ilocano o iboto siya ng mga Ilocano. 'Di ba? Mga Ilocano, ano natin yan? Ika nga, hindi ko tayo parang kagaya ng administrasyon na to na nung naupo sila, talagang inisang tabi nila ang Davao. Yung tipong parang ang dating pagka Davao, lahat ng proyekto sa Davao, dinilay, kung ano-ano ginawa sa Davao. Hindi ko tayo ganun dito. Mahal ho natin ang mga Ilocano, kaya boto yung Sara. Iboto niyo si BP Sara. Kung meron mang isang administrasyon, kung saan kahit papano, nagbalik sa dangal ng mga Marcos, alam nyo kung sino yun. Anak ng tokwa, sino nagbalik sa dangal ng mga Marcos? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagkakahimlay ng mga labi nitong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kahit papano yung chapter sa kasaysayan natin na yon sa pamilya Marcos tinakpan ni Pangulong Duterte. Move on na tayo. Ika nga, di ba? At least nakatipid pa sila sa kuryente dyan sa Ilocos Norte. Doon sa bahay nila, di ba? Yung refrigerator patay na, pinatay na yung binunot na yung saksakan ng refrigerator. Huwag nyo munang ibenta, ha? Yung lalagyan ni Marcos Senior. Meron tayong ilalagay dyan. Pag nagkataon, dyan natin isaksak. Dahil kung ako tatanungin, hindi ako papayag na malibing sa libingan ng bayani yung Marcos Jr. na yan. Bakit? Puro nakawan na nangyari sa administrasyon. Pero karapatan niya. Papatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga Dilawan at Pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Leni, andyan si... Dati Leni Lugaw, ngayon Madam Leni, palakpakan! Lari ka doon, si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Hindi naman namin hinihingi yung boto nila. Kung ayaw lang iboto si BP Sara, di bahala sila. Walang problema. Ba't umiiyak ka? Ano bang pakay mo dito sa video na to para sabihin na matatalo si BP Sara? Walang boboto sa kanya? Ba't di mo binabanggit ang Visayas siya Mindanao? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, bakit mo naman magsalita? Di naman ako Marcos noong 2016 pero dinala ko siya. Ano ba yan? Sinungaling mo naman, Larry G. Yung kapitbahay ko nga, Dilawan, dinala si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Na-realize yung panahon ni Pinoy, puro addictus benedictus sa mga tao. Subukan nga natin sa digong. Ayun, plakda silang lahat. ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yun namang mga leftist. Ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino aasahan mo? Yung INC? Bakit? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas. Pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Sino ba pinakamalakas sa'yo? Hindi. Ang INC nakita natin may paninindigan. Si Tuta Soto, si Ping Lacson, nung huling kampanya, lumalabas naman sila sa survey. Pero dahil meron silang prinsipyo at paninindigan, hindi ko sila kinarga ng INC. Kaya naman kinarga ba? Alam ko si Ping hindi siya kinarga. Correct nyo ako kung mali ako Pero yung pagboto nila, hindi nakabase kung sino mananalo. Nakabase kung track record. Pinagpupulungan yan. Meron silang criteria for judging. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi, syempre, para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya, yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan.
Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang. O, ilan lang yun. Hindi ka paabot ng 5 milyon. Puso mula. Ba't kaming mga taga-suporta niya, di kami ninenervyos dyan sa boto-boto na yan? Anong nanto ko, ba't kayo nervyos na nervyos? Gadon. Hindi ganyan ang politika. Hindi porket galit ka, hindi na nila iboboto si BP Sara. Labanan ito ng argumento. Labanan ito ng resulta. Matagal ka na sa politika, matagal mo na sinusubaybayan yan. Matanda ka sa akin. Alam mo, dapat alam mo kaysa sa amin kung ano nga ba ang politika sa Pilipinas. Labanan ito ng resulta at popularidad. Ngayong mga panahon na to, resulta na eh. Ano ba resulta ni Marcos Jr.? Hindi nila titignan ang resulta ni VP Sara sa pagiging VP niya. Ang mga kababayan natin, hindi. Ay na ano yan, nasa kasaysayan yan. Laging tinitignan kung anong nagawa ng magulang. Kasi kung tinignan natin kung anong nagawa ni Marcos Jr. noong senador siya at congressman siya, governor siya ng Ilocos Norte, hindi dapat hindi siya naging presidente. Hindi. Kaso ang pinangampanya nila kung ano ang ginawa ng kanyang nasirang ama. O, ngayon, anong papangampanya natin dito? Kung anong nagawa ni VP Sara sa Davao City. Kung anong nagawa ng kanyang ama sa buong Pilipinas. Gadon, kami tingnan mo naman, napakakalmado lang namin. Napaka-chill namin. Wala, relax. Diba, walang no pressure. Siya to kang nervyoso. Huwag ka nervyosin, Larry G. Huwag ka nervyosin. Ano mo yan? Nakakakapi mo yan. Naknanto ka. Dito tayo kay Jing Paras. Ang hindi niya pinapakita yung kanyang governance, yung kanyang pakikibaka or yung liderato niya para mapabilis at ma-address yung mga problema. Yung sinasabi mong tataas na presyo, that's just a minor. Ang problema natin kung angkat pa tayo ng fuel because all over the world, especially in the Asian countries, tayo ay dependent ng supply ng ating langis ng mga nanggagaling sa Strait of Hormuz, yung mga yung mga nagbabiyahe ng mga tanker, nanggagaling po yun doon. At yan ay nagiging bone of contention yung Strait of Hormuz. At tila nagiging awayan ngayon yan, no? Kung sinong magpiprevail dyan between Iran and United States and Israel on the one hand. Pero yung pamimigay, inaasahan magsisimula na o sisimula na nga itong pamimigay ng subsidiya doon sa mga apektadong drivers at operators, attorney. Ano naman po ang tingin po ninyo dito? Well, just like any administration, basic po yan. Pero ang dapat sabihin ng ating gobyerno, kung sila ba ay gumagalaw na mag-angkat ng mga langis. Kasi medyo ang iba-ibang bansa ngayon ay nag-aagawan dyan. And tayo ba ay nakakalamang or kulela tayo dyan sa pagkalap ng mga langis na yan, which is really basic for all aspects of life. Tulad ng power. Tulad ng transport. Tulad ng tubig. Lahat yan gumagamit ng langis to generate electricity, to generate or to provide gasoline or diesel for our kasalukuyan parang nasa 100 pesos na yata ang presyo ng diesel ngayon. At pataas ng pataas. Pero I don't want to see the day na pati fuel ay nirarasyon. Pero ang masama kasi dito
ay ang very bad example nitong Pangulong Marcos na ito. Kasi pinakita niya na wala naman siya talagang ikangay pagmamalasakit. In the middle of the crisis, iniwanan niya ang bansa at nagliwaliw siya sa Amerika under the guise na magsasalita daw siya sa UN. Nung panahon ni Duterte, hindi naman kailangan umalis. Pwede ka naman mag-zoom at magtalumpati. Bakit pa siya gumasto ng hundreds of millions or even several hundreds of millions para lamang magbiyahe doon 2 araw o 3 araw lang, which is really a showing of irresponsibility. Ikaw ang Pangulo, ikaw nagbibigay ng bad example sa mga opisyalis mo sa gobyerno. Opo. Bago sa iba pang mga topiko, attorney, ipasa ko muna kay partner Admar. Sir Admar. Magandang Sir. umaga, may buntag. Magandang umaga, Admar. Opo, may buntag, Congressman. Ang ICI po, yung Independent Commission for Infrastructure na itinatag para mag-imbestiga nga sa manuwalyang mga proyekto ng atin pong gobyerno, ay nagtapos na po ang kanilang trabaho. Kayo po ba ay kontento sa naging performance po ng ICI? Pero at the end, parang ipinasa din naman sa ombudsman na parang mag-iimbestiga rin ulit sila. Actually, itong pag-end nila ng kanilang operation ay isang proforma lamang. 3 buwan na yan walang silbi dahil paano naman kikilos yung isang tao lamang? Yan, it is a commission. A commission means composed of 2 or more persons. Commission commissioner and mga deputy commissioner. Nag-resign na yung dalawa isa na lang yung sirang ulo na nagpapatakbo niyan. Yung dating justice na wala namang silbi ang justice na yan. Wala namang nangyayari dyan sa ICI. In fact, ako at saka si Attorney Luna, I think, magkasabay kami na sinampahan namin ng kaso sa Supreme Court being unconstitutional at walang silbi ang ICI na yan. Tulad na noong panahon ni Noynoy Aquino, nagtayo siya ng Truth Commission, dineclare ng Korte Suprema na void or invalid yung batas, unconstitutional. Ito naman, sinampahan din namin kasi alam na namin na ang mangyayari ay waste of money, waste of resources, and walang silbi because it's a misnomer. Sasabihin mo independent, hindi naman independent. Ang may say, ang may final say, yun ding mga tiwali. Yung kanilang grupo na mga congressman at mga senador na malapit dito sa hinihinala na mastermind nitong corruption. As Saldico at saka si Gutesa at saka 18 Marines, tinuturo nila si Marcos na siya ang may pasimuno ng corruption. Sasabihin niya, mahiya kayo, pero siya pala ang dapat mahiya. Kaya yung ICI na yan, from the beginning, from its commencement, ay wala talagang silbihan. It was just done for show. Pakitang tao lang, pero wala din naman ang mangyayari. As you said, napupunta lang din sa ombudsman, pero wala din namang galaw ang ombudsman as of now. Opo. Congressman, sa kabuuan po, kasi nabanggit din po ng Malacanang na after po nung ICI, hindi po kasabay nito ang natatapos yung kanila daw kampanya
sa paglaban sa korupsyon. Sa kabuang assessment niyo po sa whole of government approach, kung meron man po sa kasalukuyang administrasyon sa paglaban or sa dito sa kanilang anti-corruption campaign, ano po ang assessment niyo po, Attorney? Well, it boils down sa pangluloko lamang. Parang it's all for show. Para lamang may masasabi sila na gumagalaw. Siya mismo, dapat magsabi na siya ng totoo na talagang nag-insert siya ng 100 billion at kumita siya ng 25 billion at yan ay sinasabi ni Saldico. Makakapaniwalang paniwala tayo kay Saldico kasi kasabwat siya nila. Correct. Siya ang kumakamada ng Tama, mga tama. insertion. And dapat ito ay naimbestigahan na sana kung gaano katotoo at serious. At saka yung mga ini-expose din na mayroong 8 billion na pinag-usapan nila ni Adrian Bersamin at ni Marcos na ini-expose nila Congressman Erice at si Congressman Tinio. Dapat walang kibo si Marcos dyan. Wala siyang denial, wala siyang hakbang na bigyan ng diin itong akusasyon laban sa kanya. Opo. So, paltos talaga itong anti-corruption drive nitong administrasyon ni Marcos Jr. Opo, dito naman po sa pagbusisi doon sa mga revelasyon ng mga dating sundalo na nagpakilala mga security details po ni former Congressman Zaldico. Ano naman po ang basa niyo po dito, Attorney, na hanggang sa kasalukuyan, meron ng mga resolusyon na nanawagan na imbestigahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala pa. Ang nangyari ngayon, iniimbestigahan yung nagnotaryo, kung tama ba yung pagnotaryo, pati na yung witness, sinusumpina na rin. Hindi pa doon sa bigat mismo. At marami na silang mga speeches laban dito. Bakit kaya hindi na lang imbestigahan at doon sa lain para mawala na yung agam-agam ng ating mga kababayan po na merong mga pinagtatakpan kung tunay yung sinasabi po nila na mali ang mga sinasabi nitong mga dating sundalo? Well, unang-una, if I may, medyo, with due respect, mali kasi yung paglatag ni Baligod. Doon pa lang sa presko niya, mali na yon. At kaya doon nagkaroon ng konting credibility problem. Kasi instead na pasalitain niya yung mga Marines, siya ang nagdadaldal ng gusto. At instead na individual affidavit ang ginawa niya, nilamsam niya yung mga affidavit. So, hindi talaga natutumbok ang role ng bawat isang Marines. Pero, be that as it may, nagpakita din ang government agencies ng karapat-dapat sanang mag-imbestiga dyan, lumalabas na nililihis ang issue. Imbis na yung allegation tungkol sa kurakot at pagdi-deliver ng mga maleta sa mga kurakot na mga opisyal, ay ang tinitingnan yung mga nagre-report. It is the, the one that are telling na may mga katiwalian, pero ang messenger ang tinitira, hindi yung yung kanilang sinasabi na mga katiwalian tulad ng pag-deliver ng mga iba-ibang maleta sa bawat opisyal na tumanggap. Dapat ang ginagawa sana ng gobyerno ay tinatanong sila kaninong bahay, sinong tumanggap, at anong oras, and so on and so forth. These are all can be shown by evidence. Pero ang tinitingnan ito bang marina ito dating magnanakaw? Ito bang marina ito dating may kaso? Ito bang marina ito?
Hindi naman yan, maski isang kriminal, pero halimbawa, may kaso, nakapagpiyansa, tapos hinire ka ng isang tao tulad ni Saldico, ibig ba sabihin, wala na siyang kredibilidad maski mapurbahan niya na talagang nag-deliver siya ng mga maleta na yan. Ang tinitingnan yung background, ang hindi tinitingnan yung anong alam nitong tao na magpakita na may mga offenses na nagagawa. So, klarong-klaro dito sa Yes, attorney, go ahead po. klarong-klaro dito sa mga ginagawa nitong Senate Blue Ribbon, itong ombudsman at itong ngayon nakikisawsaw naman itong NBI na ano daw sila na deputized daw by the ombudsman, it leaves a bad taste in the mouth dahil kaya nga pinipilit nitong ombudsman na maging ombudsman siya dahil i-address niya yung mga problema, pero nililihis nila. Tapos nagpakita kagad ng gilas itong bagong NBI director. Alam naman natin yung istorya niyan, kung saan ang galing yan. Alam naman natin kung sino ang amo niyan dati, si Cusi. Nilagay siya sa lucrative na isang opisina at the rest is history. So ngayon, nandito na siya sa kabilang side at nagpapakita ng gilas. Pero mali-mali naman yung tinitingnan niya yung nagsasalita na siya, he's making conclusion. They have not even started the anong tawag nito? The investigation. Nagpapa-interview na siya, nagpapasikat na siya sa interview, and making conclusion. Hindi pa nga niya nakakausap isa-isa kung ano ang mga nalalaman itong mga Marines na ito. So, paano tayo uusad ng ganyan? Nililihis nila yung issue, lalo na sa Senate, Admar. Sa Senate, mukhang, anong pangalan nito? Pumayag na si Lacson, pero hinarang naman ni Soto. Klarong-klaro na mayroong motibo si Soto kasi pinangalanan siya na isa siya sa mga allegedly tumanggap ng 5 maleta. So, obvious na talagang haharangin nila yan para hindi mabisto ang kanilang mga pinaggagawa. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Dako tayo dito sa impeachment naman po ng complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw yung ikasampung araw nga na dapat sumagot siya doon sa reklamong inihain nga ng Kamara kasi matapos nga ideklarang sufficient in form and substance itong ikatlo at ikaapat na complaints, impeachment complaints laban po sa kanya. Ano naman po ang inyong nakikita po nito at masasabi? Well, kung ako, no, doon pa lang sa determination of form and substance, makikita na natin yung trend na talagang malaman natin kung saan ang patunguhan. Saan ang patunguhan nito? Makikita na natin yan kasi can you imagine kagaya nung argumento ni Rufus Rodriguez, sinasabi niya na walang basihan yung pag-charge ng kay Sara Duterte bilang Secretary of Education because the Secretary of Education is not impeachable. Pero at the end of the day, sinusulong niya yung argumento niya, pero bumoto din siya. So, very obvious na sila lahat, mayroon na yung role to play. Kaya nga kung ako, si Vice President Sara,
hayaan ko na yan sa House at alam naman natin yung outcome dyan at ang labanan dito sa Senado. Sa House, hindi ka pwedeng gumamit ng abogado to defend you. Ha? Isasalang ka by yourself. Baka lukuhin lang siya dyan ng mga congressman na ang kanilang utak at isip ay paski anong maririnig nila, alam na nila kung sino ang bubutuhan nila. Ha? So, ang labanan dito sa Senate, and I believe in the Senate, they cannot get the 16 votes required, which is 2/3 of all members of the Senate. Sa bilang ko, wala silang makuha na 16 to convict the Vice President. Pero ngayon, dapat bang, para po sa inyo, dapat bang sumagot si VP Sara Duterte dito nga po sa reklamo ng impeachment? That's part of due process. She should not waive her due process. But I don't know if she is going to appear. I would rather, well, kung ako yun, hindi ako mag-appear dahil babastusin ka lang doon eh. Ha? Ngayon pa nga yung si Terry Ridon dahil may balak yan na mag-vengeance, may balak na ano yan si Terry Ridon. Tira na ng tira. Siyempre, sinipa kasi ni President Duterte yan dahil walang silbi na empleyado ng gobyerno. So, siyempre, pinapakita niya ngayon na talagang hinahabol niya si Vice President. Po. Huli na lang, attorney, nabanggit po ninyo kanina na pagdating sa Senado, hindi uusad. Sa tingin mo, sino-sino yung mga boboto against dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, there are 15 members of the minority, the majority. So tingin ko dyan, out of 15, baka pinakamalaki 11 lang ang makukuha dyan. Unless makakuha sila sa members ng minority, alam mo naman, they have all the resources. They will utilize the resources tulad nung ginawa nila kay Chief Justice Corona. Ginagamit nila ang resources to convince the members of the Senate. But ako ay may tiwala na mayroon pa ring mga senador dyan na hindi mga tiwali. People who will stand their ground and would base it on evidence na ipipresenta. Okay, so hindi na ako magtagal. Yes, Boarding sir. na yung flight ko. Opo, Ha? opo. Yung mensahe niyo sa mga kababayan natin. Maraming salamat. Maraming salamat. Ha? Po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Yan po mga kababayan. Si Ayun, meron palang lipad itong si Kong Jing Paras. So Lois, maraming salamat to sa pag-support sa Big Update. Mag-ingat po kayo lahat. Ang Pilipinas.